share ko lang guys na high school pa lang, wala na akong mama. Namatay siya sa isang aksidente ng motor. Kasama silang dalawa ng papa ko. Pero nakaligtas ang papa ko noon. At doon na nagbago ang takbo ng pamumuhay namin. 4 kaming magkakapatid guys at ako yung panganay sa amin. Ang bunso naming kapatid ay nasa 6 na taong gulang pa lamang nung mga panahon na yon. So napunta sa akin yung responsibilidad ng pag-aalaga ng mga kapatid ko. At sa di inaasahang pangyayari, nakapag-asawa din ulit ang papa ko. At doon na nag-umpisang magkawatak-watak kaming magkakapatid. Dahil nagkaroon din sila ng sarili nilang mga anak. Hirap talagang mawala ng isang ina. Dahil sa isang iglap, bigla na lang magbabago ang takbo ng mundo mo. Magkaiba ang pagmamahal ng isang ina at sa pagmamahal ng isang ama. Maagang namulat ang mga mata ko sa realidad ng buhay. Natutuwa akong tumayo sa sarili kong mga paa. Naranasan kong kumayod para sa sarili ko at makapagtapos ng pag-aaral. Madaling araw pa lang, kailangan ko lang gumising para maglinis sa paaralan. Dahil isa akong working student at yun ang kapalit para makapag-aral ako ng libre. Pagkatapos kong maglinis sa eskwelahan, uuwi naman ako sa bahay na tinutuluyan ko. Maglinis ng sasakyan, maglinis ng buong bahay, at magluto bago ako pumasok sa eskwelahan. At yun din ang kapalit para makatira ako ng libre sa kanila. After ng klase ko, dediretso naman ako ng McDo para magtrabaho ulit hanggang hating gabi. Madaling araw na rin akong nakakauwi sa bahay na tinutuluyan ko at iilang oras na lang din ang nagiging tulog ko. Pero nagtiis ako para lang makapagtapos ng pag-aaral. Nakakapagod din, kaya minsan naiisip ko, ba't kaya naging ganito ang buhay ko, Lord? Bakit sobrang bigat ng pasan-pasan ko? Pero imbis na sirain ko ang buhay ko at magtampo kay Lord, pinili ko pa rin mas tibayan ko pa ang pananampalataya sa Kanya. Dahil alam ko na Siya na lang ang pwedeng gumabay sa akin at umalalay sa akin. Wala nang iba. Sa Kanya ko na lang ipinagkatiwala ang lahat. Kaya kayo, kung meron pa kayong mama, sobrang swerte nyo. Kaya dapat pahalagahan nyo sila. Dahil hindi natin hawak ang buhay natin. Hindi natin alam kung bukas buhay pa tayo. Bigyan nyo ng importansya ang nanay nyo. Dahil wala na kayong mahanap na pagmamahal na binibigay ng isang ina. Minsan lang tayo magkaroon ng nanay at iisa lang yan. Pwede tayong magkaroon ng stepmother pero suntok sa buwan kung mamahalin ka ng mga yan. I miss you mama in heaven. Sana palagi mo lang kaming gabayan. Thank you Lord sa paggabay mo sa akin kahit lumaki akong hindi kasama ang mga magulang ko. Inilagay mo pa rin ako sa tuwid na landas at may takot sa Diyos.